Hello mga kadonatics! Nako, magandang balita to. Kumambyo na at binanatan yung administrasyon ngayon, ang administrasyong ngagba. Biruin mo, tumahol na ang mga NP sa Kongreso, sa House of Representatives in particular. Tinahulan na at kinagat na yung amo nila. Ano kaya ang masasabi ni Tambaluslos nito? Siya pa naman ang nagpapakain. Sa video na to kasi, umalma na si Franz Castro at si Brosas dahil daw sa pagtaas ng bilihin at ang gutom. Nawala na siguro ng sustento yung nasa bukid nila. Wala nang maibigay. Agoy, agoy. Kaya pala ganun. Ano sa tingin nyo mga kadonatics? Let's watch the video. Umakyat sa 27.2% ang mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong buwan ng Marso. 6% ang itinaas nito kung ikukumpara sa 21.2% noong February 2025. Katumbas ito ng 7.1 million households sa buong bansa. Batay sa Strat-based Social Weather Station's National Survey, 27.2% ang pamilyang minsan ay nakaranas ng gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan. Pare-parehong tumaas ang hunger rate sa Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Pinakamataas na mga antas ito ng kagutuman simula COVID-19 pandemic noong September 2020. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa buong Pilipinas. Samantala, tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagtaas ng datos na ito. Anya, ito ang tunay na mukha ng bagong Pilipinas, isang bansa kung saan dumadami ang nagugutom habang nagpapakasasa ang iilan. Taliwas din ang nakababahalang antas ng gutom sa mga ipinagmamalaking polisiya ng PBBM administration. Gayon din sa sinasabing paglago ng ekonomiya. Nanawagan naman si House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na kailangan ng mamamayan ng agarang kaluwagan, hindi na mga pangakong walang katuparan. Dapat din anyang alisin ang value-added tax o VAT sa mga pangunahing food items at isabatas ang 1,200 national minimum wage para matulungan ang mga pamilyang makayanan ang nagtataasang presyo ng mga bilihin. Wala pang pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Nako naman! Binanata na. Ewan ko ha, baka tagutom na doon sa bukid, kaya umalma na sila. Pero that is ngagba administration mga kadonatics. Bumaba yung ekonomiya natin, ha? Tumaas yung gutom. Yan na mga kadonatics. Umepekto na ang kawalang hiyaan ng administrasyong ito. Alam nyo ba, ang admin na to is ayuda. Pero anong nangyari? Nagugutom. Saan na yung ayuda na sinasabi nila? Walang project dahil napunta sa ayuda. Bakit tumaas yung nagugutom sa Pinas? Umabot kaya sa mga tao yung pera? Nako. Ayon, pati aso nila umalma. Noon kasi dog food yung kinakain nila, ngayon wala na. Siguro mga tira-tira na lang. Nako naman. Pati aso nga ha. Galit na sa BBM administration. Tingnan nyo to. Tatay Digong, happy birthday. Tatay Digong, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, President Duterte. BBM. 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 Hindi na. Duterte na. Duterte. Tingnan nyo yun. Pati aso galit na kay BBM. Ayaw nang marinig yung pangalan. May isang aso pa mga kadonatics. Panoorin nyo. BBM. 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 Duterte. Ewan ko na anong nangyari ngayon sa Pilipinas. Pati mga hayop galit na. Gutom na eh. Grabe. Anyway, proceed tayo dito mga kadonatics. Di ba? Nung isang araw, yung spokesperson ng PNP nila na ngagba din, bangag, na si Jen Fajardo,
Sinabi niya na nasa 60,000 lang lahat-lahat ng mga Pilipino ang nagrally during the 80th birthday of Tatay Digong. Gayon, sinumpalpal siya ni Atty. Panelo. At ang sabi ni Atty. Panelo, ay nagkamali lang yung PNP. Nagkamali lang yung pagbigkas. 60 million talaga yung nasa isip nila. Nagkamali lang daw. Ibiruin mo, sa Davao pa lang sa Davao pa lang, 350K na. What more sa buong Pilipinas? Saan niya nakuha yung math na yun? Ha? Ewan ko talaga kung sino yung math teacher nitong ngagba na spokesperson na to. Eto, panoorin natin mga kadonatics. Meron po ditong katanungan dahil inilabas po ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nasa 60,000 lamang daw po ang lahat ng nakiisa sa pagbati po ng ating former president. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinalungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang illegal na pag-aresto sa kanya, illegal na pagdetini sa kanya, illegal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 no ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million no ang gusto niya sabihin. Ayan, 60 billion po. Ayan, mga kababayan, napakalinaw dahil sa Davao pa lang, crowd pa lang, attorney, ay parang di na mahulugang karayom. Sa sobrang dami. Isipin mo, yan daming yan, 50,000. Nakikita ko sa screen. Tingnan niyo sa screen. So, yan. Yan, napakalinaw. So, hindi maipagkakaila ng ating mga kababayan na lumalabas sa ating mga video, sa ating social media. Yan po ang patotoo po na ang mga Pilipino po ay nagsama-sama at hindi daw po 60,000. 60 milyon po ang nakiisa sa pagdiriwang po ng ating former president. Yan po ang nabanggit po ni Attorney Sal Palelo. Yan. At alam mo, Frank, hindi lang sa Davao, alam nyo, marami yung nagpadala sa akin ng video sa iba't ibang lugar. Sa LA, sa Ireland, sa Dubai. In fact, galing ako sa Ormoc City. May malaking rally din doon. Yung grupo nila, Mayor Gomez at Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Doon tayo nag-celebrate, doon tayo nanyaya magsalita. At ubod ng dami. Maniwala kayo. Ipi-play namin bukas kasi ang dami. Hindi natin malaman kung anong uunahin natin. Sa dami. Yan ang nangyari sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, sa Paco Arena. Ang dami rin doon. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Baguio, kaya yun ang sinasabing 60,000, nagkamali lang ho talaga siya. Ang ibig niya talaga sabihin, 60 million Filipinos all over the world yan, all over the world. Correct. Kasi, attorney, every city pa lang halos maraming syudad, ang talaga naman nag-conduct sila ng kanilang mga rallies. At every syudad is libo-libo. 2,000 mahigit. Ilang city ang mayroon sa Pilipinas? Idadagdag mo pa sa iba't ibang bansa. Kaya nabanatan sila ni Bubi Tiglao sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline, ibang hinheadline nila. At parang pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan yun. Pero wala, inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Sabi ko nga doon sa rally sa Ormoc, never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala. Tingnan nyo, magmula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña. Sino pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos, Cory, lahat yan. Wala. Kahit na birthday ng ating Pangulo ngayon, meron bang ganun? Wala.
Duterte lang ho yun, si Yes. Duterte. Bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legasiyang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinulong siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanghalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Correct, attorney. At nakikita nga natin, patuloy po natin ipiniplay ang hindi mapasinungalingang video footages ng pakikisa ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. At dito po, attorney, makikita rin po natin ang nangyaring candlelighting. At hindi lang po yan, attorney, dahil sa kabila po ng ulan at kung ano-ano pa man ang kanilang sinapit, ay hindi po sila umalis. Ito yung nagpapakita, yan. Kahit nabasa po sila sa ulan, kahit malamig, ay talaga naman po sila yung nag-sacrifice. Saan lugar yung umuulan na yan? Yan, Pagadian. attorney. Pagadian pala yan sa... congratulations, Mayor Sammy Uy. Ang galing mo. Tama yung pangako mo sa akin, ha? Magaling. Pati si Kunsyal Allen. Kahit na kalaban sa politika, sumama dyan. Magkakalaban sila, ha? You know, sinasabi ko na whether you're pro-Duterte or anti-Duterte, you have to unite as one Filipino nation. Kasi, yung sobereinty na ang nakataya dito, isinusuko eh. Kaya, pati tayo isinusuko, hindi lamang si Pangulong Duterte sinusuko nito. Ang buong sobereinty natin. Kaya taon nyo, dyan sa Pagadian, magkakalaban niya sa politika, pero nagsama-sama sila. You know, napag-unite talaga, attorney. Ibang level talaga ang ginagawa ng ating former president sa mamamayang Pilipino. At meron din po ditong katanungan, Attorney Sal. Ito po, kasunod ng 60,000 umano. Ito po, Attorney Sal, anong masasabi sa pagtaas ng survey ni VP Sara at pagbaba naman ng trust rating ni Bongbong Marcos? Mula sa dating 23%, bumagsak pa sa pinakamababang 14% ang trust rating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating sa kanya, batay sa pinakahuling pahayag ng 2025 first quarter survey ng Publicus Asia. Samantala, si Vice President Sara Duterte na nakitaan ng pag-akyat ng trust rating na mula sa dating 31% ay naging 39% sa pinakahuling survey. Ano po masabi niyo po dito, Attorney Sara? Yan pong ginawang survey ng Publicus kung saan ay bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. at lumipad naman, paakyat ang rating ng VP Inday Sara ay hindi na katakataka at inaasahan. Sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sapagat alam po ninyo kasi hindi talaga may iwasan eh. Ang pamahalaan ay nilikha ng taong bayan upang ito'y magbigay sa kanila ng proteksyon at manilbihan sa kanila. Kaya naglukluk sila ng mga kinatawan nila dyan. Naglukluk dyan sa sangay ng ehekutiba, sa sangay ng lehislatura, sa sangay ng huridikatura, upang sila po ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Alam po ninyo, palagi nating sinasabi, nung nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, bumagsak ang ekonomiya natin. Huwag na nating ulitin yan. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power.
huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA. 3. Tayo'y magkapit-bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi pwedeng palagi tayo nakalugmok. Palagi tayo nagpapalit ng pamahalaan. Walang nangyayari. Palit tayo ng palit. Pag ibang naupo, sinisiraan yung dating nakaupo. Ay wala ko talagang mangyayari sa atin. Ang nakikinabang lang ay yung mga nandyan na humawak ng kapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan nila upang sila'y makinabang ng makinabang at manatili sa kapangyarihan. Attorney, at minsan nga po, Attorney, ay nabanggit po ninyo sa programang ito ay patungkol sa chain of command na nabanggit nyo po na isa sa kapamaraanan para makiisa ang backbone po ng ating gobyerno, which is the Armed Force of the Philippines and security sector, is kinakailangan po nila makita ang power ng masa. Yung dami ng masa nang sa gayon po ay may posibilidad na makiisa dahil ang sinusunod po nila ay ang konstitusyon, which is ang boses po ng bayan. Ano po ba yung mga bagay na para mabigyan linaw o sapat na kapamaraanan para makita po natin na mag-rule po ang gusto ng tao sa bansa? Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa programang ito, kahit mga nakaraang taon pa, ang Armed Forces of the Philippines ay itinakdang protektor ng sambayanang Pilipino. At siyang sandatang lakas, nakalulungkot man sabihin, yung kanilang training, iba. Ang training nila ay follow the chain of command. So kahit na illegal ang utos ng nasa taas, pinatutupad ng nasa baba. Kaya nga hindi ba ang panukala ko, dapat ang training nyo ay palaging loyal kayo sa saligang batas, sa batas. At pag ang nakatataas sa inyo ay nag-order ng isang illegal na order, sa halip na patuparin nyo yun doon sa pinahuhuli niya, ang hulihin nyo, ang ikalaboso nyo, ibilanggo nyo, isakdal nyo, ay yung nagputos. O yan po. Yan ang dapat na training, pero mukhang malabo dahil iba ang training. So, anong nangyayari? Ang nangyayari sa mga sandatang lakas natin, bago sila kumilos, naghihintay sila na makita nila ang suporta ng taong bayan doon sa ipinagsisigawan nilang katarungan. At yan po yung nangyari sa EDSA Revolution. Nung makita nila na ang taong bayan ay lumakad, lumabas sa kalye, milyon-milyon, saka lang sila sumama, yung mga militar at mga pulis. Nangyari din yan sa EDSA. Nag-withdraw ng support nung makita nila ang taong bayan na roon. Kaya hindi yung malayo na pag ang mga tao ay lumabas sa kalye at nagsimula na nga lumabas, mapayapa. At pag nakita ng sandatang lakas, may problema talaga ang nakaupo. Kasi sabihin na, teka, mukha yata hindi na kayo sinusuportahan ng taong bayan. Kami yung mga protektor ng bansa. Paano po yan? Yan ang mangyayari dyan. Sana hindi makarating sa puntong yan. Sana ibalik nyo na si Presidente Duterte dito sapagkat kayang-kaya nyo namang ibalik yan. Dahil kayong dumukot, kayo ang nagbigay sa isang dayuhan, pwede nyo kunin yan. Kayang-kaya. Kaya gawin nyo na para maging mapayapa tayong lahat.